at Elaine Apit. Araw-araw, lunang hapon. Ang 13th IMAP Makatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bunyas at Yuel Reyes. DZRH Balita. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. Naglalagablab na ulat ng mga mobile unit reporter. DZRH Balita. Mainit, malaman, sagisag ng katotohanan. DZRH Balita. Araw ng Sabado, 7 sa buwan ng Marso 2026 sa ulo ng ating mga balita. Balita. Mega oil price hike hanggang 23 kada litro. Nataas presyo sa diesel, 13 pesos per liter sa gasolina. Asahan sa susunod na linggo. Department of Energy nagbabala laban sa mga gasolinahan na nagpapatupad na ng taas presyo. 4-day work week sa ilang opisina ng gobyerno magsisimula na sa Lunes. 81 OFW na naipit sa tensyon sa Middle East nakauwi na ng Pilipinas. Posibleng matinding epekto ng El Nino dapat ng paghandaan ng buong bansa ayon sa DOST Pag-asa. 235 million pesos na halaga ng ipinuslit na sigarilyo na samsam sa Batangas Port. Dating Pangulong Rodrigo Duterte mananatiling nakakulong sa International Criminal Court. At naarestong suspect sa Parañaque shooting, dati nang may arrest warrant sa kasong homicide ayon sa NCRPO. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, March 7, 2026. Kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ako po si Kyle Bulyas. At ito po si Yuel Reyes. Balita. Sa detalye ng ating mga balita, hindi pa man ganap na inaanunsyo kung magkano ang itataas ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Ramdam na ang biglaang pagsipa ng presyo ng petrolyo sa ilang gasolinahan sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Sa pag-iikot ng DZRH News, naglalaro na sa 29 pesos hanggang 65 pesos ang kada litro ng gasolina, depende sa klase. Habang pinakamalaki ang isinipa ng presyo ng diesel na naglalaro sa 60 hanggang 70 pesos ang kada litro, depende rin sa klase. Ganito rin ang sitwasyon sa mga inikot na gasolinahan ni RH25 Grace Ansano sa Central Luzon. Samantala sa pagtaya ng oil industry sources, maglalaro sa 11 pesos hanggang 13 pesos per liter ang dagdag sa gasolina. 21 hanggang 23 kada litro naman sa diesel at 33 hanggang 35 kada litro sa kerosene. Inasahang uutay-utayin ang pagpapatupad nito sa susunod na linggo. Pangunahing dahilan pa rin ng taas presyo ang US-Israeli-Iran war sa gitnang silangan. Balita. Kaugnay ng balitang yan, nagbabala si Department of Energy Secretary Sharon Garin sa mga nagpatupad na ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Garin, hindi pa dapat nag-adjust ng presyo ang mga fuel station dahil katatapos lang ng price increase nitong Martes. Gate ni Garin, naka-high alert ang kapulisan laban sa mga nananamantala. Hinimok din ng kalihimang publiko na i-report ang hoarding at sobrang pagpapatong ng presyo. Maraming netizens ang inirereklamo ang bigla ang pagsipa ng presyo ng petrolyo na umaabot na sa halos 80 pesos kada litro sa diesel habang hanggang 60 pesos kada litro naman sa gasolina. Balita.
Nagsasagawa ng joint monitoring operations ang field offices ng Department of Energy laban sa mga mananamantala sa presyo ng petrolyo. Ayon sa DOE, sa isinagawang inspection sa Tagum City, may ilang gasolinahan na nagmahal na ng diesel ng 8 pesos bawat litro at sumipa na sa higit 70 pesos per liter. Agad umanong inutusan ng gasolinahan na ibalik ang tamang presyo alinsunod sa tamang schedule ng price adjustment. Hinimok ng DOE ang publiko na i-report ang mga gasolinahan na nag-hoard, ayaw magbenta o bigla ang pagtaas sa hotline 8888. Boom Balita! Boom Balita! Samantala, nanawagan si Vice President Sara Duterte sa mga ahensya ng pamahalaan na kumilos na ngayon sa gitna ng malakihang pagtaas sa presyo ng petrolyo sa mga susunod na linggo dahil sa giyera sa gitnang silangan. Sa isang video message, sinabi ni VP Duterte na maaaring ipagbawal muna ng mga lokal na pamahalaan ang non-essential activities na gumagamit ng langis tulad ng parada. Dapat din aniyang bumuo ng komite na magbabantay sa presyo ng bigas, mantika, pamasahe at iba pang pangunahing bilihin. Mababawasan din aniyang umasa sa imported na produkto kung palalakasin ang lokal na pagsasaka at maliliit na supplier. Ipinayo rin ni VP Duterte sa publiko ang pag-carpooling, paggamit ng bisikleta at ayusin ang schedule ng lakad upang mabawasan ang madalas na pagbiyahe. Sa mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin dito, kumilos na kayo. Kailangan bantayan ang presyo ng langis at epekto nito sa pangunahing bilihin at transportasyon. Magbigay ng maagang babala at magbigay ng paliwanag para sa mga mamamayan. Ipatupad ang mahigpit na hakbang laban sa hoarding at labis na taas presyo. Gawing regular ang inspeksyon at isarado ang mga lalabag na negosyante. Magbigay ng pansamantalang subsidiyo o price caps sa produktong pagkain at isaalang-alang ang targeted cash transfers sa low-income na pamilya. Boom Balita! Boom Balita! Alas 5:16 ng hapon, magsisimula na sa Lunes ang pagpapatupad ng 4-day work week sa ilang tanggapan ng pamahalaan. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, bahagi ito ng mga hakbang ng gobyerno para makatipid sa enerhiya at reserba sa gitna na nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Inatasan din ng Pangulo ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na magbawas ng 10 hanggang 20% sa kanilang konsumo ng kuryente. Kasabay nito, pansamantala ring ipinagbabawal ang mga non-essential na biyahe at aktibidad na maaari namang isagawa via online. Boom Balita! Boom Balita! Kaugnay ng balitang yan, handa ang Pilipinas para sa 4-day work week kahit sa pribadong sektor. Ito ang naging pahayag ni RCBC Executive Vice President at Chief Innovation and Inclusion Officer Lito Villanueva sa panayam ng programang Special on Saturday sa DZRH. Kasunod ito ng ipinatupad na 4-day work para sa mga tanggapan ng pamahalaan bilang bahagi ng pagtitipid sa nakaambang oil crisis dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon kay Villanueva, kakayanin ng digital ecosystem ang posibleng pag-shift sa remote o hybrid work arrangements dahil natuto na tayo noong panahon ng COVID-19 pandemic. Para kay Villanueva, mainam na magkaroon na ng 4-day work week sa buong Pilipinas para makonserve ang ating energy resources ngayong may banta para rito. Narito si Lito Villanueva. Buong bansa, no, hindi lang dapat ito ang pamahalaan o ang gobyerno ang maglunsad ng ganitong 4-day work week kasi nga yung reserve natin, no, yung energy reserve natin ay very critical, no. So hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal itong conflict sa Middle East, kaya dapat maging handa ang lahat at as early as now mag-conserve tayo ng energy. Boom Balita! Boom Balita! Samantala, may nakahandang fuel subsidy ang Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng oil crisis na dulot ng tumitinding tensyon sa Middle East. Sa panayam sa DZRH Special on Saturday, sinabi ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, nasa kabuuang 150 milyong piso ang inilaang halaga ng tulong sa kanila.
Ayon kay De Mesa, makatatanggap ng tig 5,000 piso ang mga magsasaka at 3,000 piso naman sa mga mangingisda na nakarehistro sa registry system for basic sectors in agriculture. Subsidy para sa ating mga apektado magsasaka at mangingisda. Ito yung 150 million na budget natin nung last year pa na gagamitin natin dito. 75 million para sa ating mga magsasaka. Ito yung mga rehistrado sa RSBSA at nagmamay-ari o nagre-renta ng mga makinarya na ginagamit sa ating bukirin. Para naman sa mga mangingisda, ito yung mga rehistrado pa rin sa RSBSA at nagmamay-ari ng mga bangka na hindi tataas sa 3 gross tonnage. At makaka-receive sila ng tag 3,000 sa ating mga magsasaka, tag 5,000. Initially, ma-release natin, Sir Cesar po, ay 100 million. At pag naubos ito, ay i-request naman natin sa DBM yung natitira na 50 million pesos. Boom Balita! Boom Balita! Sa iba pa natin mga balita, balik Pilipinas na ang aabot sa 81 overseas Filipino workers na stranded sa kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon sa Department of Migrant Workers, dumating ngayong Sabado ng umaga ang mga OFW lula ng Emirates Airlines sa NAIA Terminal 3. Ang iba niya ay may mga booking tickets na at nakatakdang umuwi ng Pilipinas upang magbakasyon. Samantala, ang iba naman ay may connecting flight sa Dubai patungong Maynila. Sinalubong ng DMW Overseas Workers Welfare Administration, Department of Social Welfare and Development at medical team sa mga dumating na OFW. Pinagkalooban naman ng airport assistance gaya ng pagkain at transportation pauwi ng kanilang mga probinsya ang mga kababayan nating balik bansa na. Boom Balita! Boom Balita! Sa iba namang mga balita, nanawagan ng DOST Pag-asa na dapat nang paghandaan ng buong bansa ang nakaumang na matinding epekto ng El Nino. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Pag-asa Administrator Nathaniel Servando na tumaas ang tsansa na magdeklara ng El Nino simula buwan ng Hulyo. Git ni Servando, sa nakalipas na panahon ng El Nino, labis na naapektuhan ang Luzon at Mindanao, lalo na sa sektor ng agrikultura. Samantala, pinaghahanda na rin ng Pag-asa ang publiko sa pagpasok ng dry months o mainit at maalinsangang panahon. Posibleng i-anunsyo na sa susunod na linggo ang pagtatapos ng La Nina at pagsisimula naman ng ENSO neutral condition na o average na temperatura sa ibabaw ng dagat, ulan at hangin. Mostly ang affected ay Luzon and in previous El Nino events ay Mindanao naman, no? Very sensitive ang Mindanao sa effects on El Nino. Alam naman natin ang effects nito, less ang rainfall, so inasahan natin ang mga dry spell or droughts. So bagaman pag mangyari ito, I think the whole country, no, should prepare, no. So of course ang mga sectors na palaging naapektuhan, number one diyan ang agriculture sector. Boom Balita! Boom Balita! Samantala, isang low-pressure area ang binabantayan ngayon ng DOST Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng LPA sa layong 1,650 kilometro mula sa silangan ng Northeast Mindanao. Sa ngayon, mababa pa ang tsansa na lumakas pa ito bilang bagyo hanggang sa susunod na 24 na oras. Ngayong Sabado ng hapon, bumuhos ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila na ayon sa Pag-asa ay dulot ng localized thunderstorm. Boom Balita! Boom Balita! Sa iba pang balita, nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang 235 milyong pisong halaga ng pinaghihinalaang smuggled cigarettes sa Port of Batangas. Ayon sa BOC, tinatayang 637 kahon ng umano'y sigarilyo ng mga branded ang nadiskubre sa loob ng isang container sakay ng MV Evercast na mula sa United Arab Emirates. Napag-alaman ng mga otoridad na ang naturang container ay hindi nakalista sa Bill of Lading at Bill of Landing, Inward Foreign Manifest at Discharge List. Kaya agad itong isinailalim sa mahigpit na monitoring at inspeksyon.
Isinagawa ang 100% physical examination sa container kung saan nadiskubre ang mga sigarilyong walang kaukulang importation documents. Napagalamang hindi rin otorisado ang consignee na mag-angkat ng sigarilyo na indikasyon ng tangkang pagpasok ng illegal na tobacco products sa bansa. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng BOC ang shipment para sa posibleng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Balita! Boom! Balita! Alas 5:23 na ho ng hapon, pinagtibay ng International Criminal Court Appeals Chamber ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na manatili sa piitan si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanyang kaso sa The Hague sa Netherlands. Sa desisyong inilabas ng ICC, nagkaisang bumoto ang 5 miyembro ng Appeals Chamber upang ibasura ang apela ng depensa na baligtarin ang naunang ruling. Ito'y matapos hindi makitaan ng sapat na basihan ng mga argumento ng kampo ni Duterte, kaya tuluyang ibinasura ang lahat ng grounds of appeal na inihain ng depensa. Bagamat may mga bagong impormasyon nila tungkol sa kalusugan ni Duterte, hindi ito sapat na dahilan sa ilalim ng Article 63 ng Rome Statute upang baguhin ang kautusan sa pagkakakulong ng dating Pangulo. Matatanda ang mag-iisang taon na simula nang madetene si Duterte sa ICC noong March 12, 2025 kaugnay sa kasong crimes against humanity sa war on drugs noong siya ay mayor pa ng Davao City at noong naging Pangulo ng Pilipinas. Boom! Balita! Boom! Balita! Alas 5:25 na aresto na ang sospek sa pamamaril sa isang condominium sa Parañaque City na ikinasawi ng 2 individual at ikinasugat ng 4 na iba pa noong March 4. Sa ulat ni National Capital Region Police Office o NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin, kinilala ang sospek na si William De Guzman, 59 anyos, na nadakip sa isang condominium unit sa Barangay Moonwalk, Parañaque City. Nakumpiska ng mga otoridad mula sa sospek ang 2 baril, 4 na magazine at 47 rounds ng ammunition. Samantala, sa ulat ng NCRPO, dati nang nahatulan ang sospek sa kasong homicide at kasalukuyang may arrest warrant. Patuloy na iniimbestigahan ang motibo sa krimen, ngunit sa inisyal na pagsisiyasat, lumalabas na naipon na sama ng loob ang nagtulak sa sospek. Sabi ni Aberin, nang magkaroon ng tiyempo ay saka umano ginawa ng sospek ang krimen na 2 beses nang inireklamo sa management ng condominium complex. Boom! Balita! Boom! Balita! Patay ang isang residente sa sunog na na sumiklab sa Nia Road, Barangay Pinyahan sa Quezon City. Sinabi ni Chairman Rick Villaflor sa DZRH News na nasawi ang lalaking residente matapos atakihin sa puso habang nagsasalba ng mga gamit. Tinatayang nasa 95% umano ng mga bahay sa kahabaan ng Nia Road ang naabos sa magdamag na sunog na nagsimula mga alas 9 kagabi. Ayon sa Quezon City Bureau of Fire Protection, alas 3:14 na madaling araw idineklarang kontrolado ang sunog at idineklarang fire out alas 5:16 kaninang umaga. Sa pagtaya naman ng barangay, nasa 3,500 pamilya ang naapektuhan ng sunog o katumbas ang 21,000 individual ang naapektuhan. Boom! Balita! Boom! Balita! Nagpatupad naman ang balasahan sa ilang opisyal ng pulisya sa Manila Police District MPD. Base sa special orders na inilabas, epektibo ang reassignment simula ngayong araw ng Sabado, March 7 sa utos ni MPD District Director Police Brigadier General Arnold Abad. Kabilang sa mga na-reassign sina Police Lieutenant Colonel June Paulo Abrazado mula Police Station 6 patungong Police Station 5, Police Lieutenant Colonel Alfonso Saligumba III na mula Police Station 5 patungong Station 6, Police Lieutenant Colonel Joven Gero Oherong mula Police Station 4 patungong Office of the District Police Director. Ilang police station din sa MPD ang mga opisyal ay binalasa. Samantala, bukod dito si Police Lieutenant Colonel Jolly Soriano na bagong reassigned mula sa Regional Headquarters ay itinalaga sa Barbosa Police Station o Police Station 14. Boom! Balita! Boom! Balita!
Hinihintay na lamang ng Commission on Election na maisabatas ang bagong petsa ng kauna-unahang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa COMELEC, Kongreso lamang ang may kapangyarihan na magtakda ng panibagong petsa para sa barn polls. Sa ngayon, aprobado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang nagtatakda sa barn election sa September 14, 2026. Habang lusot naman sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado, ang Senate Bill number 1823 na nagtatakda naman sa eleksyon sa kaparehong petsa ng nakasaad sa House version. Matatanda ang una ng itinakda ang halalan sa BARM sa March 30, 2026, ngunit naudlot dahil sa mga delay sa pagpasa ng mga districting law. Boom Balita! Boom Balita! Ipinasisipot na sa National Bureau of Investigation o NBI ang 18 nagpakilalang dating Marines na nagsilbi umanong bagman at security aides ni dating Congressman Zaldico sa susunod na Miyerkules. Pinaiimbestiga niya sa Bureau of Office of the Ombudsman ang alegasyon ng mga dating sundalo, gayon din ang kanilang identity, background at kredibilidad. Una nang hinimok ng direktor si Attorney Levy Baligod na voluntaryong isumite sa kanila ang affidavit ng dating Marines. Idiniin niya na ebidensya ang direksyon ng investigasyon, wala itong intensyong baliwalain o i-discredit ang expose ng kampo. Samantala, una nang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla sa DZRH na sinisilip na ng Office of the Ombudsman ang inihain sa opisina, ngunit hindi niya umano ito pakikialaman dahil nabanggit ang kanyang pangalan. Boom Balita! Boom Balita! Sa iba pa natin mga balita, humina ang halaga ng piso matapos magsara ang palitan nitong Biyernes sa 59 pesos kada isang US dollar. Mas mababa ito kumpara sa 58.43 pesos per dollar noong Huwebes at pinakamahinang antas ng piso sa loob ng higit 5 linggo. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, ang paghina ng piso kasunod ng pahiwatig ni BSP Governor Eli Remolona Jr. na maaaring itaas ang interest rates kung lalampas sa $100 ang kada bariles ng langis upang mapigilan ang pagbilis ng inflation. Bukod dito, nakaapekto rin ang sigalot sa Middle East na nagdudulot ng pangamba sa supply ng langis. Bunsod nito, nagdoble ingat din ang mga investor dahilan naman ng pagbaba ng Philippine Stock Exchange Index sa 6,320 points. Boom Balita! Boom Balita! Nagpapagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH. Boom Balita. Boom Balita. Yan ho ang unang bahagi ng ating mga balita dito sa DZRH Boom Balita. Sa atin naman pagbabalik, mga malalaking balita sa nagdaang linggo atin hong babalikan. Ang oras natin alas 5:31, inyo pa rin pong nakakasama. Ito po si Kyle Bulias. At ito po si Yuel Reyes. Ang 13th Team Up Makatao Awards for Media. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy